Okay, hi guys! Good evening! Katatapos lang ng ating Saturday family appointment in El Shaddai. At ang ating healing password ay ang salitang unity pa rin. And we are on the last letter of unity, which is letter Y. So we have 4 Ys. The first Y goes to our very own Sister Sister Flor Formanis. Palakpak! Palakpak! Hindi ako nakapalakpak nung Sabado. First one is yesterday, ang kanta, Goodbye Yesterday. Ang kumanta si Brother Kim from Gospel Choir. Ang share si Sister Pamelia Garcia. Wow! Yesterday. And the second Y goes to our very own Sister Arlene Beautiful Cruz. Grabe! Second Y stands for yes. Ang kanta, Yes I Know. Ang kumanta, Gospel Choir. Ang sharer, si Sister Maribel Miano. Yeah! And the third Y goes to our very own Ay, baba mo yung Sister kamay mo. Enedinia De Leon. Yay! The third Y Lagay mo. is You Are. Ang You are ang kanta. you are my everything and you are the love of my life. Ano yun? Kanta yun. You are tayo. Kanta yung kanta. Tapos ang sharer ay ang Kumanta. kumanta si duet ni Brother Hernan. Hindi ko po nakuha yung duet. Okay. babae. Ang sharer ni si Sister Mary Grace Lapus. Okay, ang healing password, you. Ang healing password is you. You. Very good, oh. Nagle-level up sister. Din yan. Okay, and the fourth Y goes to our very own camera woman, Sister Emilita Julian. Yay! Ang pang-apat na Y ay yours. Ang kanta, yours. I'm yours. I'm Forever yours. I'm forever yours. Ang kumanta si Venice. Ang sharer si Sister Baby Grill. Grill. Sister Baby Grill. Praise God. Hallelujah. Glory to God. At ang ating sinigaw, Sister Ernie. Sister Ernie. I'm forever yours. I'm Forever yours. I'm forever yours. Okay. So, bago tayo mag-closing prayer, pasadaan muna natin, bigyan natin ng kunting insight ng ating Sunday Gospel na napakaganda ni Father Raymond Tapian. Sige.
1 is yung palang judgment by action. Lahat pala ng gagawin natin, babase ng Panginoon kung ano yung mga ginagawa natin sa lupa. Kung kabutihan ba siya or kasamaan ba siya. Tungkol nga doon sa mahirap at mayaman, yung kay Lazaro tsaka yung sa mayaman, na nakita na natin yung difference nila na yung palang mayaman, pagdating sa ganung sitwasyon, talagang makikita mo kung paano yung buhay nila na nananayin pa rin sa kanila yung sarili nila na makasarili kasi nasa kanila na nga namang lahat. So parang kawawa, yung mga kawawa, lalo siyang nagiging kawawa. Pero sabi nga, mas mahabagin daw yung Diyos sa mga mahihirap. Yes. Yung sino yung mga talagang walang-wala, yun yung tinutulungan at saka nandun yung puso ng Diyos. At yung ibig na sabihin ni Father doon, yung dapat daw yung maging mahabagin tayo. Kung ano man daw natanggap natin, maliit man o malaki, dapat ibabahagi natin sa ating kapwa. Amen. Kasi hindi naman nasusukat yung success ng isang tao base sa kayamanan na meron siya, karamihan o sa kanyang power. Kagaya na nangyayari ngayon sa bansa natin na mahirap intindihin bakit tayo mga Pilipino humantong nga sa ganitong sitwasyon, which is ang bansa natin isa sa pinaka-Christian country na talagang madasalin. Pero salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan natin mga mananampalataya, nakakaintindi, nalalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Is yung puso natin para sa ating kapwa, mahirap man o mayaman, dahil pantay pa rin tayo. Amen. Sa Panginoon Diyos. Praise the Lord. Very well said. Sister Sally? Sa first trading kasi, sinabi doon, saban yung busog dahil kayo'y magugutom. Saban yung nagsasayang ulit kayo sa pagkat kayo'y lumuha. Ang ibig sabihin, kapag tayo'y pinagpala ng Diyos, hindi dapat tayo magkasirili. Matuto tayong mag-share ng blessings, lalo't matuto tayong mahabag sa mga taong walang-wala. Katulad ng ginawa ni Lazaro ay ginawa ng mayaman kay Lazaro. Kaya pagdating sa kanilang buhay, doon siya sa Hades napunta. Samantalang si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham. Kaya sabi ni ng mayaman, pwede bang idaw-daw naman kahit daliri ni Abraham ni Lazaro para naman kami malamigan dito. Dahil mainit itong kalagay namin. Ang sabi ng Panginoon, ang mga taga rito hindi pwedeng pumarian at taga riyan hindi pwedeng pumarito. Ang sabi niya, kung gano'n, magpadala po kayo ng isang propeta na muling nabuhay. na muling nabuhay na Pupuntahan pupuntahan ang aking mga kapatid na 5 paglalaking naiwan upang sila'y pangaralan ang hindi sila matulad sa akin. Subalit ang sabi ni Abraham, kung hindi kayo nakikinig sa aral ni Moises at sa ibang mga propeta, ay hindi rin sila makikinig kahit ang patay ay babalik, mabubuhay at babalik at pupunta sa kanila para sila'y pagsabihan. Kaya yun ang ano kasi pagkatapos ng kamatayan, judgment na eh. Kaya wala na tayong magagawa. Kaya habang tayo nabubuhay, kailangan ang ating puso ay puno ng habag, Amen. puno ng Awa. Ano na mabuti na. kabutihan ang ating puso, lalo na sa ating kapwa ang nangangailangan ng tulong. Always share your blessings. At si Lord ang babalik. Kita mo si mayaman kahit nasa Hades na inuutosan pa rin si Abraham para isawsaw yung kamay. Yeah. Diba? Ganun At talaga. very well said. No? Sa totoo lang kasi, dito pinakita na mayroon talagang hantungan. There is life after death. Kaya tayo nagsusumikap sapagkat may hantungan, dalawa. Langit at impyerno. So, yung mayaman nga siya, pero wala naman siyang ginawa, wala naman siyang kasalanan, wala naman, hindi naman nagnakaw. Pero ang kasalanan niya ay sin of omission. Na-omit niya ang tungkulin niya kay Lazaro. Sabi nga nung paring kanina, hindi man lang niya binigyan ng pagkain si Lazaro, di ba? Hindi man lang niya binigyan ng pagkain na kayaman-yaman niya, di ba? Si Lazaro sana ay binigay kay mayaman, stepping stone sana niya para siya ay maligtas. Stepping stone sana niya para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang dinedba niya. So makita natin si Lazaro sa gitna ng kanyang kahirapan, hindi siya nagreklamo, di ba? Hindi siya Lord, bakit ako naghihirap? Pero tingnan
sige lang. Hanggang siya'y namatay, nagtiis siya. Hindi siya nagreklamo. Kaya ang pagtitiis ay talagang napaka sa ating mananampalataya. Tayo marunong magtiis sa gitna ng kahirapan, ay tayo pa rin papatuloy sa paglilingkod. Amen po ba? Kaya kahit wala tayong milyon-milyon, pero meron naman tayong milyon-milyon pananampalataya na magdudulot sa atin, magdadala tayo sa atin sa buhay na walang hanggan sa piling ni Yahweh El Shaddai. Nasa pagbibigay ang pagtanggap. Yes. Isang testimony kahapon, sabi ng anak ko, na may nangingi sa gate mag-ina, matanda yung ani, mingi daw ng bigas kay konti. Kako konti na lang bigas natin, bigyan mo din isang baso, kasi yan yung sa kanila. Praise God, yung isang baso na yung kanina, nagkaroon kami ng bisita na kasama na anak sa trabaho, nagbigay ng pamahilig. 5 kilong bigas ang pinabili at saka ulam. Ay, praise the Lord talaga, sabi ko na naalala ko ngayon, tinan mo nga naman sa pagbibigay ang pagtatanggap. Amen. So God be the glory. Amen. Kaya share your blessing. Ay kaya yung sin of dalawang klaseng kasi kasalanan. Sin of commission. Yung alam mong mali, ginawa mo pa, sin of commission. Yung isa, sin of omission. Meron kang tungkulin, hindi mo ginawa, na-omit mo ang tungkulin niya kay Lazaro. So, very good. Thank you, Lord. And ngayon, pakinggan natin ating closing prayer na ibibigay po ng ating kapatid, ating very own Sister Sally Baare. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit.